Kumpirmado na umano ang pagsali ni na dating Senador Leila de Lima at human rights lawyer Chel Jokno sa prosecution team ng Kamara de Representantes para yan sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang naturang pahayag ay nagmula mismo sa dalawang miyembro ng prosekusyon kaugnay ho ng nakalipas na halalan. Yan ay bunsod na rin ang pagkabigo ng dalawa sa mga miyembro ng naturang team na maipanalo ang kanilang laban sa mga distritong kanilang tinakbuhan. Si De Lima ay unang nominado ng Mamamayang Liberal o ML Party List, habang si Jokno naman ay mula sa Akbayan Party List. At ayon nga sa partial and unofficial results, nangungunang Akbayan sa party list race na may 2.8 million votes. Pasok naman sa top 60 ang ML na kinabibilangan ni De Lima, kaya posible na makakuha rin ito ng isang upuan sa 20th Congress. Kapwa silang inaasahan naman manunumpa sa buwan ng Hulyo. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na iniuugnay nitong si Duterte dati sa mga usapin, itong si De Lima ngunit kalaunan ay naipagtanggol nito ang kanyang sarili. Pero ito naman, ang mangyayari ngayon ay susuriin at hahabulin sa confidential funds issue itong si Vice President Sara sa pamamagitan ng presensya ni De Lima at Jokno bilang bahagi ng prosekusyon, at inaasahan na magdadala ng kredibilidad, balanse at lalim sa impeachment process. Tinanggap na ni De Lima at Jokno ang naturang alok bilang bahagi ng kanilang advokasya para naman sa katotohanan at pananagutan umano pati na ng hustisya. Anila, ito ay tungkulin ng konsensya, hindi tungkol sa politika kundi pagsunod sa konstitusyon. Dagdag pa ng abogado na si Jokno bilang pangunahing tagapagtaguyod ng unang reklamo, buong suporta ang ibinibigay nito para sa proseso ng pananagutan. Na-impeach si Vice President Sara Duterte noong Pebrero dahil naman sa aligasyon ng graft, bribery at betrayal of public trust. At ayon sa Kamara, 80% ng mga ebidensya ang ihaharap sa Senado at yan ay nakahanda na. Inaasahang magsisimula ang paglilitis sa pagpasok ng buwan ng Hulyo, ngunit Hunyo pa lamang ng huling bahagi ay may poproseso na ito. Kasabay nga ng panunumpa ng mga bagong halal na senador para naman mahatulan umano itong si Vice President Duterte, kailangan na hindi bababa sa 16 na bilang ng boto ang makuha mula sa 24 na senador. Kung mapapatunayang guilty siya, ay matatanggal sa pwesto at madidisqualify na sa anumang posisyong pampubliko, kabilang na ang umano'y layunin nito na pagtakbo sa pagkapangulo sa susunod na halalan. Samantala, narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Leila de Lima ng ML Party List. I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. Bahagi yan ng mga pahayag nitong si Attorney Leila de Lima, ang inaasahan na isa sa magiging bahagi ng prosekusyon mula sa panig ng Kamara.